Pumunta si Ibarra sa Maynila at tumuloy sa Fonda de Lala. At ang binata ay nag-isip-isip tungkol sa sinapit ng kaniyang ama. Sa di kalayuan ay natatanong nito ang nagliliwanag na tahanan ni Kapitan Tiago, na tila puno ng kasiyahan at tinig pa ang mga tugtugan ng orkestra at pagkalansing ng mga kubyertos sa mga pinggan. At noong umagang iyon ay may kasiyahan muli sa bahay ni Kapitan Tiago. Tumating din ng umagang iyon ang anak ni Kapitan Tiago na si Maria Clara. Nasinalubong naman ng mga bisita na kaniyang mga kaibigan, mga kababata, pati ng mga Kastila, Insek, mga pare, militar, at mga malalapit na kaibigan ng kaniyang ama. Siya ay nakasuot ng magabong kasuotan na may palamiting mga alahas ng diamante at ginto. Madami ang nakatuon sa kaniyang kagandahan sa umagang iyon. Mahilig sa magagandang dalaga si Padre Salvi, kung kaya't galak na galak siya nang makadaupang palad ang talag, pagkat siya ay may lihim na pagtingin dito. Si Padre Salvi ay di nakatulog agad ng gabing iyon sa kakaisip kay Maria Clara, habang si Ibarra na may nakatulog kaagad.